Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Hindi na nga umano kaya nitong dating First Lady na asawa ni Apulacay Marcos Sr. na si Imelda Marcos ang nangyayari sa kanyang anak na si Kuting Jr. dahil sa mga pinaggagawang kabalbalan nitong asawa niyang si Lizatanas Ahas Mag sa kanyang anak at sa ating bansa. Hindi na nga napigilan ng ina na ito na nakikita ang kanyang anak na nasasaktan at tila ba ikinanta or kumanta na itong Imelda Marcos na ito at nilaglag ng tuluyan ng ang ahas ng Malacanang na ito. Tunay nga ang kasabihan na no one beats a mother's love. Hindi man naging mabuting asawa itong si Imelda kay Apulacay Marcos Sr. ngunit naging mabuting ina naman sa kanyang mga anak. At least or alis na nga rin itong si Tambaloslos sa kanyang pwesto bilang isang kongresista at bilang House Speaker ng House of Representatives. Pati itong Tambaloslos Romualdez na ito ay tila ba walang takas sa gupit nitong si Imelda Marcos na ito kahit pasabihin niyang pamangkin siya ito or siya nito. Pamangkin ka lang, hindi ka anak. Kung ayaw mong lumayan ang anak ko, ilalayo kita sa pamamagitan ng pagkakakulong sa iyo. Hindi nga rin naiwasan ng ating mga netizen nang magbigay ng kanilang hinain. Merong nagsabi na sabi niya, wala ba tayong batas makapapigil sa ginagawa nitong First Lady Lizatanas Ahas Mags na hindi naman siya ang binoboto ng mga taong bayan? Dapat asikasuhin kaagad ito ng Kongreso at Senado, gawan ng limitasyon ng batas para hindi maabuso. Wala siya sa kalingkingan ni Imelda Marcos. Siya ang tunay na First Lady na karespeto. First Lady si Imelda Marcos, si Vice President Sara Duterte, napakabait, may malasakit sa taong bayan. Maganda at matalino pag magkakasama sila ni PBBM at sarap tignan. Ang sweet nila ni PBBM at Sara. Jata yon unit team ng dalawa, di sila magigibayan. First Lady Liza Ahas Mags will result in the very unexpected downfall of President Bongbong Marcos if remain unchecked in the coming months. Her character, manners, and action doesn't fit and reflect the Filipino people expect from their First Lady of the land watching from the USA. At para naman sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy lang po ang laban para sa katotohanan. Hindi maganda ugali ni Lisa Marcos. First red flag that I saw kay First Lady Lisa Marcos was when she's trying to Photoshop all her photo sa Presidential Communications Office at saka sa Lisa Marcos page. So nag-post yung Go Negosyo. Go Negosyantes, ready ka na ba sa darating na Go Negosyo Women's Summit on March 9? Ganito naman yung ginagawa nila talaga normally. 55 minutes after nilang i-post yung yung talaga ako. 55 minutes, sinugod na talaga siya ng mga basher. Tapos nakalagay na doon, para lahat maging milyonaryo. Tapos iba, ituturo niya ba kung paano maging smuggler? Ano negosyo niya na sure ball panalo? Sabi ganon. How to start smuggling business with FL? Ayos to. Ituturo ba kung paano magkaroon ng bilyong-bilyong pera kahit wala kang business at nagkakakitaan? Nakakaloka. Ayan, sabi, okay, ayan. Never mind, di nakaka-inspire, sabi ito. Sabi comment, loto ba naman ginawang negosyo sabi ganon. Magandang negosyo advice niya tungkol sa sibuyas. Tapos merong isa na, parang pabait na, merong, angel na emoji na, PCSO join also, ayan. Tapos mga hardliner na
pass, capital letter na pass, ganyan. Madami pa to eh, madami pa. Nung binalikan ko na siya, yun na yung mga nauna kong ma-screenshot. Nung binalikan ko na siya, hindi na pala siya available. Hindi na siya available. Di binash nga siya ng bonggang-bongga. Teka lang papakita ko yung ano. Teka. Ayan. Ito yung ano, ayan yung Go Negosyo Go Negosyo poster. Diyan siya binash ng bonggang-bongga. Paano sinugod namin post niya? Sabi ni Jamaica, pinabura siguro yun, deserve niya yan. Pinabura talaga. So ngayon, pinalitan niya yan. Tignan mo yung picture niya, liit-liit na, diba? Yung picture niya, liit-liit na. Tapos sa mga kasama niya, mga artista, sila Atasha Mulak, Bella Padilla, o diba? Mga artista na. At madami ng mga artistang kasama dun sa poster. Di syempre siguro para ma-mitigate yung pambaba siya kanya, ganyan-ganyan. Mga ganong etchos. And then, so, nakakatawa talaga. Tapos, well, kasi hindi ko naman siya talaga sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-e-enjoy na binabash yung First Lady. Pero nainis ako sa kanya, nung mga meron na siya talagang very public na kabalahuraan at kayabangan. Ganon, no? Kasi yung mga naririnig nating mga masamang ugali ni Lisa, galing kay Maharlika diba? Si Maharlika kasi, meron siyang personal experience kay sa First Lady. Tapos yung iba rin, talagang meron din talaga ako naririnig na personal experience na hindi maganda kay First Lady. Si Direk Daryl, marami rin hindi maganda yan kay hindi maganda experience kay Lisa Marcos, ganon. So ngayon, pero, syempre, wala naman talaga akong experience sa kanya na bonggang-bongga. So, kumbaga, parang yung knowledge ko lang kay FL, na sa hindi niya magandang pag-uugali is really coming from people na merong personal encounter sa kanya. Malaking bagay yun, no? Kasi, yun personal experience yung mga yun 'di ba? Tapos, as time goes by, lumalabas talaga yung kayabangan niya at saka yung ugali niyang hindi maganda. I think nagkaroon talaga ng yung parang yung culminating moment na parang tangina bitch talaga tong babaeng to. Nung binastos niya si Inday Sara. Parang who do you think you are? Lisa, who do you think you are? 'Di ba? Ang bad trip kasi dito kay Lisa, ang dami ng issue pagkatapos, 'di ba? Nilabasan siya ng kasangkaterbang mga voice recording ni Maharlika, ganyan. She didn't say anything. She didn't even bother to explain herself, ganyan. So, never niyang clarify yung yung sarili niya. Pero nung binastos niya si Inday, parang for me, iba na to bakla. Kasi alam mo, Lisa, hindi ka namin binoto Hindi ka namin binoto. Ba't ang arte-arte mo? 'Di ba? Ba't ang arte-arte mo? Ganon. Sabi, sino ba, Sarah? Fake VP din naman. GNV, akyat ka. Paano naging fake VP? Akyat ka. Pag masyado madaming sinasabi, ikaw, invite ako ng invite, hindi ka naman umaakyat. Explain mo yung sarili mo doon sa mga assertions mo. Okay? Explain mo yung sarili mo sa mga assertions mo. Wag isakto yung yabang doon sa kaya mong gawin. Ganon. Ngayon, kung hindi mo kayang papanagutan yung mga pinagsasabi mo, shut the fuck up, okay? Huwag masyadong matapang kung hindi kayang manindigan. Ayan. So, anyway, ito na nga. Kasi di ba sa page ni FL, hindi mo siya masyadong nalalait dun Ganon. Pero sa ibang mga page, makita mo talaga na kawawa talaga siya. Kawawa talaga si Lisa. Diyos me. Tsaka niya dito, kasama niya si Small Laudia, tsaka sila Alice Eduardo. Grabe. Teka lang mapakita ko lang.
Ayan. Ito. Saan na ba yung maraming comment? Ito. Ayan. Ito yung sa page to ni Tita Small Laude, February 29. Ayan. Ayan si Madam. Ayan. Kasama niya. Nakakaloka dito yung mga comment. Sabi dun sa mga comment. Sabi ni Maria Amor, sus, mga elitista ngayon ang in. Pwede kaya ipasok nila sa party dyan. Yung mga nasa lansangan, walang makain. Kaya-kaya nila. Ang saya siguro tingnan. Wala yung mga nagrarant, no, na masyadong parang social yung masyadong social yung ang dami kasing social na gathering ni FL sa totoo lang. Ayan. Tapos basahin lang natin yung mga ayan. Eduardo sisters with the Philippine money eating egg. Sabi ni John Enrique, sakit sa mata, may naligaw. Ang gaganda talaga ng Eduardo sisters. Ito syempre, hindi kasama si Ayan. Teka, asa ba tong load pa? Paano na lang kung tumabi pa si VP sa yes to comment section, sabi dito. Ayan si Cynthia Garcia Manalo, aliw na aliw sa comment section. Sabi nitong Esguera, pumangit na tuloy, okay na sana nung tatlong magkakapatid. Social tingnan, kaso may nahalong nilalang mula buo. Takin na. Sabi ni Lorena, mag-comment sana ako about sa picture, wag na lang, mas tuwa ako sa magbasa ng comment section. John Mark Powers, the 3 Eduardo sisters, and the one and only Diamond Star, Maricel Soriano. Excuse Nice pic, but meron si bagong muka bagong Pilipinas, sabi. Maging surot at daga ang butod. Ang ganda ni Madam Small, Madam Alice at Madam Melva. But for now, manood na lang muna ako ng Netflix ng Last Airbender. I love the 3 sisters. You're so beautiful except Pink is may naiba. Ayan. Ngiting nanalo sa loto. Diyos me, nakakaloka talaga. Teka lang ba't ako lumalabas? Ayan, I'm back. Tinitira mo na feeling elite yung FL, mayaman talaga yan, even wala yung corrupt ng mga Marcoses. Hindi ko tinitira yung pagiging mayaman niya. JNV. Marunong ka ba makinig JNV? Hindi ko tinitira yung pagiging mayaman niya. Tinitira ko, hindi siya mahal ng tao. JNV, kahit siya pa ang pinakamayaman, pinaka-elite, pinaka-whatsoever sa Pilipinas, hindi siya mahal ng tao. Mukhang itim na post. Ano yung pinakakatawaging? Yung meron nag-post, yung mukha raw siyang mukha raw siyang bote ng toyo. Diyos me. Joy, kailan uwi ng Manila para maka-attend ng prayer rally. So, ano pa yung mga third week pa ako ng Bacolod, third week pa ako ng March. Third week or fourth week pa ako ng March makaka-uwi. Ayun. So, yun yung point dito, no? Ang point dito, Lisa Marcos is not loved by the Filipino people. Okay? Hindi usapan dito kung elite siya, social siya, or siyang pinakamayaman, may pinakamahal na damit, or whatsoever. The problem is, she is not loved by the people. Bad trip ang mga tao sa kanya. And this is for some, this is for some real reasons. She disrespected the Vice President.
nag-i-influence siya sa mga decision making ng presidente. Na pag hindi niya gusto, ayaw, talagang may paglalagyan ka sa kanya. Ganon. Na hindi talaga maganda yung ugali niya. There was rumor that Love the Philippines is actually the fault of Paul Soriano. Pero, hindi na nagot si Paul Soriano dahil favorite pamangkin ni Lisa. Diba? So, yung mga ganon, dapat kinaklarify niya yun. Hindi niya kinaklarify. So, nagpapatong-patong. So, now, she became, the most despised lady. Diba? Rumor, sabi-sabi ni JNV. Oo, bakit? Oo. Rumors, some personal experience, and some truth that we see with our own eyes. Ayun. What happened to Paul Soriano biglang naglaho? Kasi nga, siya yung tinuturo na dahilan talaga ng Love the Philippines fiasco. Si Cristina Frasco daw doon, naging lang. Kumbaga parang hindi naman daw talaga siya nag-participate doon. So what happened? Wala na si Paul Soriano. 'Di ba? Kung walang issue si Paul Soriano, ba't wala na siya? 'Di ba? JNV, bilis explain ko sa'yo, ano ba yung mga problema mo, JNV? May personal experience ako. Nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapalang mukha at di maganda ugali ni Lisa Marcos. This is a combination of corroboration of so many people, leaked videos, phone recording, at marami pang iba. Hindi lang to yung parang nagra-rely ka lang sa hearsay, hindi lang siya ganun. Alam mo ba ibig sabihin ng corroborative evidence? JNV? Hindi yata kaya ng utak mo yun. So, combination to ng maraming source ng ebidensya. Okay? So, ngayon, kung hindi mo kayang sabayan yung ganitong usapan, quiet na lang. Explain. O sige, explain ko. Umakyat ka. Pag di ka aakyat, mute na lang kita. Hindi siya love ng tao, parang ikaw, di love ng mama mo. Sabi ni Amilaika. Hearsay pa din. Tanga! Ang personal experience, hindi yun hearsay, bobo! JNV, ikaw ang tatanga-tanga. Naku, nakakahiya ka, nagkakalat ka. Bilis, last invite. Bilis, kung matapang, akyat. Kung matapang, akyat, JNV. Bilangan ka namin. 30 seconds. Kung talagang matapang, akyat, bilis. Patunayan mong akong tatanga-tanga dito. I'm giving you the opportunity. Ilatag mo kung bakit ako ang tatanga-tanga dito. Bilis. Mag-define tayo kung ano ibig sabihin ng hearsay. Unless matagal mo, walang ganon, tanga. Mag-define tayo dito kung ano ibig sabihin ng hearsay. Kung ano ang value ng mga personal testimony. Kung anong value ng mga personal experiences. JNV, akyat. 10 seconds. Bilis. 10 seconds. Hanggang comment section lang ang tapang? Ano na, JNV? Hindi mo kaya ipagtanggol si Lisa Marcos ng harap-harapan? Na-mute na siya, sabi ni Romery. May nag-mute na ba? May nag-mute na. Well, i-mute niya lang siya para makaakyat siya. The invite has already been sent. I-click mo lang yan. Kung talagang G na G ka na ipaglaban si Lisa Marcos, akyat! Diba? Akyat! Hi, Mami Laika. Hello, ang ingay pa ng mga kapatid ko. Diyos ko, kadarating lang. Alas 8 pa lang ng gabi. Ang bungangang ingi-ingi nasa bundok. Tawag dito, nakita mo ba yon yung sa page ni Small Laude, yung sa Go Negosyo? Kahit saan magpunta si Lisa, binabash siya. Ang lala nung sa kanya, grabe. Alam mo, tingin ko nababasa niya yan. Oo. May pa siya, sabi ko nga, maraming badges kasi nang hindi maganda talaga pag-uugali nito eh. Kasi di ba before, nagde-defer tayo na mag-comment dyan eh. Kasi parang, kung nakikialam siya, lawyer naman siya. Tapos talagang meron namang mga previous statements si BBM noon na nagkukonsulta siya sa asawa niya on certain legislative work. Kasi nag-congressman si BBM eh.
'Diba? Hi, Ate Che! Hello, hello. Ano ba talagang ginawang masama ni Lisa? Curious lang, sabi ni Jai on top. Actually, it's really a culmination of so many things, Jai on top. Sabi ko nga, ako, wala naman talaga akong, I cannot criticize her head on. Like, for example, yung nakikialam siya sa mga decision ni BBM, ganyan-ganyan, yung parang ganyan, parang, kasi kung i-criticize ko siya about that, ang talagang brunt ng criticism ko is going to fall on BBM, not on her. Not on her. Pero, yung mga usapan na whether meron ba, masama ba ugali nitong first lady na to o hindi, nagkakaroon kasi ng meat yun eh. Nagkakaroon kasi ng meat. Okay. May problema sa kanya kasi it looks like alam rin niya at aware siya na yung image niya ay nakakasira sa asawa niya. Pero wala siyang hindi siya sensitive enough to isolate herself. Kasi nga parang dapat medyo naglalaylo ka sa pagiging intrimitida, 'di ba? Mukhang hindi ganun yung ginagawa niya. Okay. First red flag that I saw kay First Lady Lisa Marcos was when she's trying to photoshop all her photo sa Presidential Communications Office at saka sa Lisa Marcos page. I think it's problematic. No, Mami Laika? Alam mo ang problema ko sa kanya. Nung napapansin na siyang may kakaibang ugali, instead na mag-tone down, yung napaka-bratinela, lalo niya pinapakita, ayaw nyo sa akin, pues, aasarin ko kayo. Oo, yung yung i-level up niya na parang wala kayong magagawa. I can do this because I can. Ganon. Yung normal yung parang yung mga mayayamang bratinela sa pelikula ng mga kontrabida, ganun siya. Oo, totoo. Yung problema, asawa siya ng presidente, tapos pinapakita ngayon talaga parang harap-harapan pinamumukha niya na kontrolado niya si BBM at malakas ang impluwensya niya. Lantara na talaga. Shameless na talaga. At yung mga naunang red flag ko sa kanya, yung parang sabi ko nga, hindi ko kasi kung kunwari i-criticize ko si Lisa. Ang problema kasi, yung brunt ng criticism, yung pinakabigat ng kritisismo ko, hindi sa kanya babagsak. Babagsak talaga kay BBM. Kasi nga, si BBM yung presidente, ba't niya inaalaw na yung asawa niya magagaganyan, di ba? Pero may mga red flags na before noon, like yung photoshop niya yung mga niya. Nako, ang tawag dito, mamilay ka magre-relive ako kasi nire-report ako. Nire-report ako ngayon. Magre-relive lang ako, guys, ha. Meron akong dalawang report. Hindi mahal ng mama niya. Ha? Yung kanina, yung hindi mahal ng mama niya. Oo, nire-report ako ni JNV. Sige, dyan lang kayo, ha. Mag-ano lang ako, magre-relive ako. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.